Hello, hello mga person! Back to school, back to reality. Ayan nga, pupungas-pungas pa nga ang mami nika nyo dyan dahil nanibago nga sa paggising ng napakaaga. Si Ate Angel nyo nga ang gumising sa akin. 4 a.m. na nga dyan, hindi ko talaga naririnig yung alarm. Mabuti na lang talaga at naunang nagising sa akin sa Ate Angel. Pagkagising ko nga ay agad-agad ako nagluto ng almusal at para sa pambaon ng Ate Chelsea nyo. Si Ate Chelsea nga lang pala ang magbabaon ng lunch sa school dahil maghapon ang pasok niya at si Ate Angel nyo nga pala ay half day lang. Nagprito na rin ako ng itlog para sa almusal nilang dalawa para bago sila pumasok ay nakakain na sila ng almusal. Habang nakasala nga ay niluluto ko ay naisipan ko ngang buksan yung pintuan at bintana dahil nakukulob nga yung amoy ng pagkain sa loob ng bahay. Madilim pa nga sa mga oras na yan at hindi nga muna sana ako magbubukas ng pinto ngunit wala kami exhaust fan dito kaya hindi maaaring hindi magbukas ng bahay. Sa mga oras na yan ay nagagayak na nga ang Ate Angel nyo at eto na nga ni-ready ko na ang kanyang breakfast. Sakto, pagkaluto ko ng ulam ay naluto na rin tong kanin para sa binalot na lunch ng Ate Chelsea nyo. Inihanda ko na rin ang mga babaunin nilang mga tubig. Stay hydrated mga children! Wala tayong sasayanging oras dito dahil magmamadali tayo first day of school, baka malate ang mga children. Habang nakain niya ang Ate Angel nyo ay inihahanda ko na nga itong pambinalot na lunch ng Ate Chelsea nyo. Longganisa nga ang baon niya sa first day of school dahil ayun ang nirequest niya kagabi. Kung anong gusto niyang baunin, ayun na lang ang pinapabaon ko sa kanya para mas marami siyang makain. Kaya naman mas maagang nagising ang Ate Angel niya dahil mas maaga nga ang pasok niya ng 1 oras kesa sa oras ng kay Ate Chelsea. Kaya naman inihahanda ko na itong pambaon ng Ate Chelsea nyo para paggising niya ay naka-ready na ang mga ito. Paano kasi ihahatid ko pa si Ate Angel nyo sa school dahil first day of school niya at transfer siya doon. Kailangan ng moral support ko. Napaka-very good nga ng Ate Chelsea nyo. Hindi ko na rin siya ginising. Kusa na rin siyang gumising sa first day of school. Nakabihis na nga ang Ate Angel nyo at nagbihis na rin ako at nagre-ready na dahil ihahatid ko na nga siya. Sabi ko nga sa inyo, wala akong sasayanging oras. Habang ihahatid namin si Ate Angel sa school ay nagsalang na ako dito sa aming washing machine para pagbalik ko ay magsasampay naman ako. At eto na nga ang mga person, ihahatid na natin si Ate Angel sa first day of school niya. Good luck mga bata sa first day of school niyo. Mag-aaral kayong mabuti. Mabuti na nga lang at nandito din ang Daddy Gerson nyo at siya ang kasama namin sa paghahatid. Eto na nga, naglalakad na ang mga bata papasok sa school. Medyo traffic nga dito sa papuntang school ng Ate Angel nyo, pero sakto lang naman, hindi naman siya ganun malilate dahil maaga naman kaming nagagayak. May pa back to school welcome banner nga si Jollibee, baka naman may pa Jollibee pa mamayang recess. Sabi nga ng Ate Angel nyo ay wag ko na siyang ihatid sa loob pero nagpaalam ako sa guard dahil hindi ako mapakali. Transferring nga lang ang Ate Angel nyo dito at bago lang kami sa lugar na ito. Kaya naman hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko hanggat hindi ko siya makikitang nasa loob ng classroom. Nung makita ko ang nakaupo na siya sa loob ng classroom at hindi naman siya ganun nahiya, ay eto na nga bumalik na ako sa labas dahil iniwan lang namin sa Ate Chelsea nyo habang nakain at siya naman ang magagayak papasok sa school. Ayan, nakabalik na nga kami ng Daddy Gerson nyo dito sa aming munting bahay. Pagkadating ko nga ay nakaligo at nakabihis na nga ang Ate Chelsea nyo. Iipitan ko na lamang siya ng buhok para naman hindi magkagulo-gulo yung hair niya sa school dahil napakahaba nga nito. Tingnan niyo naman ang Ate Chelsea nyo, excited na sa kanyang first day of school. Si Daddy Gerson na nga lang ang maghahatid kay Ate Chelsea niya sa school para naman makapagsampay na ako. Hindi na naman siguro maninibago ang Ate Chelsea niya dahil last school year ay doon na nga rin siya nag-aral sa paaralan na yon. Pagkaalis nga nila ay nagwalis-walis muna ako. Wala pa nga kasi akong persampay, hindi pa natatapos yung pag-ikot sa washing. Nakakapanibago at napakabilis nga ng bakasyon, pasukan na agad at hindi ako makapaniwala na for today's video ay pasukan na. Kahapon niya ay iniisip ko tuloy ba ang pasok kasi maulan, baka may bagyo. Pero this is it, pansit. Totoo na nga ito, this is the reality. Pumasok na ang mga junakis ko sa paaralan. At ako na naman ang maiiwan mag-isa dito sa aming baler.
Kaya naman, hello vlog, kayo na lang naman ang palagi kong makakausap at palagi kong makukwentuhan sa mga nangyayari sa aking buhay-buhay. Inayos ko nga itong mga hygiene kit namin at tingnan nyo nga pala, i-flex ko sa inyo itong na-order ko sa Shopee, napaka-cute. 16 pieces manicure and pedicure set at meron na rin panglinis ng tenga. Akala mo ay wallet dahil leather type at foldable siya. Ang galing-galing, sobrang sulit ang budol ko dito. Sa murang halaga, 99 pesos lang ngayon. Ilalagay ko sa comment section yung link. Mag-check out din kayo. Madalas talaga pag nagmamadali bago umalis ay nagkakagulo-gulo itong aking mga gamit. Mga dalaginding na kasi ang aking mga anak, kaya naman nakikigulo-gulo na rin dito sa aking mga pang-ayos. At ayan, nilagay ko na lang sa likod ng pinto para madali tuwing papasok sila sa school. Nakasampay na nga rin pala ako at wag naman sanang umulan. Hanggang dito na lamang ang first day of school story namin. Kayo, anong kwento nyo? Thank you for watching, babu!